Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is, paano ba maging isang apologist? So, makikita po natin to sa 1 Peter chapter 3, verse 15 to 16. But in your heart, revere Christ as the Lord. Always be prepared to the given an answer to everyone who ask you to the given reason for the hope that you have. But to do this, gentle respect, keeping a dear conscience, so then these who speak maliciously against you, good behavior in Christ, may be ashamed of their slander. And sa Tagalog naman po, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit, gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magagandang pag-uugali bilang mga lingkod sa Kristo. Ngayon po, i-share ko naman po yung natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sa first teaching po, apologies is the defense of the faith. So, tayong mga apologists daw na naniniwala sa Panginoong sa Kristo or yung mga taong nag-share ng Word of God, nagdi-defense po tayo sa faith ng ibang tao na parang wala silang kilalang Kristo or iba yung mga paniniwala nila. Kasi tayong mga apologists na nag-share ng Word of God, pwede natin sila mabahagian ng magagandang salita ng patungkol sa Panginoon at pwedeng magbago yung mga paniniwala nila about doon. Sa second teaching naman po, Christians are tasked to become apologists. So, tayo pong mga Kristiyano ay iniatang na po sa atin ng Panginoong Kristo na maging isang apologist. And bilang apologist po, tayo yung mga taong nagbibigay or nag-share ng magandang salita ng ating Panginoon sa buhay natin. Sa third teaching naman po, the goal of apologetics to win people from Christ. So, hindi porke na ipapanalo natin sila about sa mga paniniwala nila dati. We have to be gentle sa pag-share ng Word of God. Dahil kung makikipag-debatehan tayo from them, and hindi tayo magiging gentle sa pananalita natin sa kanila, hindi rin natin sila makukumbinse kung ano nga ba yung magagandang salita ng Diyos. Dahil the way ikaw makipag-usap sa kanila is hindi na maganda, paano pa nila paniniwalaan yung magandang balita na dala mo about kay God? So, sa application naman po tayo. First application, always be ready to give in reason for your hope in Christ. So, tayong mga tao po, may mga paniniwala tayo sa Panginoong Kristo. Yung faith natin sa Kanya is super strong. And yung hope natin na yun, bigyan natin siya ng good reason kung bakit tayo nananampalataya sa Panginoong Kristo, kung bakit pa tayo pilit na naniniwala na merong siya. And dahil yun sa pagbabasa natin ng Biblia, and every time na nagbabasa tayo ng Bible, may magandang reason tayong nakukuha sa pagbabasa nito. And ayun yung magagandang at mabubuting salita na ibinibigay sa atin ng Diyos. Sa second application naman po, be gentle and respectful apologies. So, gaya po ng nasabi ko kanina, pag nakikipag-usap tayo sa mga tao na nashare natin ng Word of God,
Kung may binabato man sila sa atin na salita na hindi man natin nagugustuhan, kailangan pa rin natin silang kausapin na in a nice way. Maging mabuti pa rin tayong kausap, maging magalang pa rin tayo. Dahil once na may masabi silang mali sa atin, maaapektuhan na nun kung paano natin i-share yung word of God. Dahil kung sa tingin nila, bastos tayong manalita, tama ba na mag-share pa tayo ng word of God? Or tama bang maganda yung dala nating word of God? Pagdududahan na nila yun at the same time. So, kailangan natin maging gentle and respectful. So, sa third application naman po, study the Bible intellectually and practically. So, sa pagbabasa po natin ng Bible, dapat natin itong pag-aralan na mas mabuti and pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoong Kristo. Hindi lang yung basta ka nagbabasa ng Biblia na naaantig yung puso mo or natatouch yung puso mo. Kailangan din natin gumamit ng malinaw na pag-iisip sa pagbabasa ng Biblia upang sa ganun ay may adapt natin dito sa ating sarili. At kung tayo mag-share ng Word of God sa ibang tao, mas maayos natin itong madidelivered sa kanila dahil ginamitan natin ng talino yung ating pagbabasa ng Biblia. Sa discussion naman po tayo, why is it important to prioritize winning people from Christ than winning a debate? So, pag sa debate tayo nanalo, ang tinataas lang dyan is yung sarili natin ng mga nanonood dahil sa tingin nila na once na manalo ka, ang iisipin nila, matalino ka, magaling ka, but then hindi nila nare-realize na yung galing at talino mo ay nanggagaling sa Panginoong Kristo. Binibigyan ka ng lahat ng knowledge ng Panginoong Kristo upang ma-deliver mo ng maayos yung pakikipagdebate mo sa ibang tao. And kung kay Christ ka naman mananalo, kumbaga yung si Christ na yung pagdedebatehan nyo. And kung may papanalo mo to, mas maganda kasi iisipin nila na binigyan ka ng Diyos ng knowledge para ma-deliver mo ng maayos yung naging debate na nangyari within the other people and napanalunan mo yung pakikipag-debate mo about kay God. Tingin lamang po. Thank you for watching.